dear beloved, Boss Mike, Cervera. Puntan natin to si Sara Duterte, binutata ng Malacanang. Pasok! Ng Malacanang ang mga bagong puna ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan kung bakit hindi magawang dukutin na lang ng opisina ng Pangulo si Congressman Zaldico para ibalik sa bansa. At kung bakit hindi magawang ipakulong sa Kamara si Congressman Martin Romualdez. Yan. Nakatutok si Ivan. Alam nyo mga kababayan, kapag pinakinggan nyo, oo nga naman. Di ba? Kapag pinakinggan nyo yung suggestion ni Sara Duterteng baliw, abay teka muna, mukhang may tama naman. Pero mga kababayan, meron nakakalimutan. Meron po tayong batas na umiiral na dapat sundin. Hindi po pwedeng shortcut. Ano ka, mangangaso? Ano ka, Amazona sa bundok? Sa bagay, mukha namang Amazona si Sara. Lagyan nyo lang ng tali yung ulo, Amazona na. Ano po? Tignan nyo naman yung laki ng katawan niya, braso. Tignan nyo laki ng binti, hita. Amazonang Amazona, ano po? Ganun yata gusto niya mga kababayan. Ikaw, may kasalanan ka. Halika na, ganun. Hindi ho pwedeng ganun. Ano po? Ito na. Marina. Sa pag-usad ng mga investigasyon sa mga nabisong palpak na flood control projects na pinagkakitaan lamang umano, puna ni Vice President Sara Duterte. Yan, tignan nyo. Tignan nyo yung lapad ng mukha niyan. Lagyan nyo ng tali yung ulo. Ano itsura? Amazona na, ano? Diba? Tingnan nyo lapad ng mukha, mga kababayan. Ang laki-laki pa ng katawan. Diba? Bakit kayo lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos gayong nung isang taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hokus-pokus sa budget? Kinwestiyon din niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Partikular niyang binanggit na nag-resign na si House Speaker na si Representative Martin Romualdez. Ito kasing hayop din to Sa totoo lang mga kababayan, sorry sa mga naniniwala rito, sorry talaga. Hindi ako makukumbinsi nito. Tuloy. At Representative Zaldico. Yan mga kababayan, totoo naman na talagang etong dalawa na ito, mga kababayan, iisa likaw ng bituka. Iisa likaw ng bituka ng dalawang to, mga kababayan ko. Tinuturong isa sa mga nasa likod ng pagsingit sa budget para mapondohan ang mga kinukwestiyon ngayong flood control projects. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Hindi hinayaan, tatanga-tanga ka talaga Tanga talaga to si Sara, mga kababayan, hindi ho hinayaan. Wala namang hold departure order pa Di po ba? At saka nung nagkabukingan ng mga kababayan, wala na ho si Zaldico. Nauna nang nakalaya, nakaalis. Bubu! Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign. Hinayaan, pinag-resign ni Pangulo. Tatanga-tanga talaga mga kababayan to Anong hinayaang mag-resign? Pinag-resign ni Pangulo. No choice. Tuloy. Naman na, so tapos na ang usapan. Sina Romualdez at Coy pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Diskaya sa pagdinig sa Senado. Itinanggi na ni Romualdez ang alegasyon, habang nasa ibang bansa naman si Co. Ang Office of the President, involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bobo ka rin. Ay, naku, napakatanga nito mga kababayan. Involved daw sa kidnapping. Walang kidnapping kung may warrant yung tatay mo, tanga. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, deserve ni Digong na mamatay na roon sa dahig. Ano ba yan? Diba? Huwag mo kalimutan. Si Zaldico, abay wala pang naisasampang kaso. Sa'yo meron na. Kung meron mang magnanakaw sa inyong tatlo, ikaw ang pinaka-guilty. Kung ang pagpipilian, sino? Si Romualdez, si Zaldico at ikaw may umiiral na Diba? Yung pong mga kababayan, kaso nito pagnanakaw pandarambong Huwag kang magmalinis dahil marumi ka. Diba? Yan ang problema. Magmamalinis ka, marumi ka.
Yan, mga kababayan ko. Sige, tuloy. Bakit ngayon nawala si Zaldico at aalis si Martin Romualdez? Ikaw nga alis ng alis kahit may kaso ka eh. Di ba? Ikaw nga alis ka ng alis, pero may mga kaso ka. Oh, tapos pipigilan mo yung iba? Eh, tanga. Oo. Tuloy. Hindi man lang nila magawa na kidnapin si Zaldico doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas. At Tignan yung mga kababayan ko yung katwiran ng bobong vice-presidente. Tuturuan pang mangidnap sa ibang bansa, mga kababayan ko. Tama ba yun? Tama ba yun na mangidnap? Bobo talaga. Sobrang bobo nito. Oh. hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala. Eh, ikaw nga, hindi pa naipapakulong eh. Kahit nandyan at lantaran na lahat yung mga ginawa mong pagnanakaw eh. Di ba? Tapos tuturo mo yung iba. Oh, eh siguro mas maigi. Sabay-sabay na kayong mapakulong, mga kababayan. Dahil wala silang sinseridad, pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Agad pinalaga ng Malacanang ang hirit na yan. Yan. Sabay buwelta sa bise. Yan. Ang payo niya is pakidnap si Zaldico. Oh. Another thing, Mm. it's illegal. Oh, kita nyo? Illegal ho eh. Yung gustong mangyari, mga kababayan, Oh, tatanga-tanga yung vice-presidenteng gustong ipalit ng mga DDS na bobo. Ano po, mga kababayan? Tatanga-tanga eh. Biruin nyo, gusto nilang ipalit yan kay Pangulong Bongbong? Eh, napakatanga, napakabobo. Maglilikha ho pang, mga kababayan, ng malaking kaguluhan kung ganyan magdesisyon ang isang leader. Tandaan nyo, yung pong desisyon pabugso-bugso, mga kababayan ko, di ba? So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice-presidente gumawa ng illegal? Bobo nga kasi attorney. Bobo eh. Hindi ho nag-iisip ng mga suhestyon na binabanggit. Kasi mahina ulo, hindi niya kayang isipin yun. Na mali pala, na mayroon palang kailangang isaalang-alang, ganon, mga kababayan. No? Delikado yan. Di ba niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe at hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabinbin na issue tungkol sa korupsyon na parte ng articles of impeachment. Kaya nga, yan na nga yung sinasabi ko kanina. May mga nakabinbin kang kaso, pero pinahayaan ka ng Office of the President na bumiyahe ka ng bumiyahe. Kita nyo mga kababayan ko. Kapal kasi ng mukha talaga ni Sara eh. So anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. Kay Zaldico, iimbestigahan pa lang. Correct. Kita nyo mga kababayan, kay Zaldico, kay Romualdez, iimbestigahan pa lang. Kay Sara, mga kababayan, may issue na yan. Anong pagkakaiba nun? Di dapat ikaw, Sara, manguna ka. Kung gusto mo pala na mangidnap, magpakulong, ipakulong mo yung sarili mo, tanga. Di ba? Sa mga DDS dyan, pakisabi, kung ganun pala ang gusto niya mangyari, bakit hindi ipakulong ni Sara Duterte yung sarili niya? Di ba? Kung gusto pala niya, ganun eh. Maging sample, maging magandang halimbawa ka na, Sara. Pakulong mo yung sarili mo. Tapos pag nakulong yung sarili mo, untog mo yung ulo mo sa rehas. Ganun. Di ba? Baka sakali, tumino. Baka sakali, mga kababayan, maalog yung utak. Di ba? Kaya lang mga kababayan, mukhang wala na pag-asa si Sara na magkaroon pa ng medyo malawak-lawak na pangunawa. Bobo talaga mga kababayan eh. Kahit saan nyo tignan na anggulo, bobo talaga si Sara. Tuloy. At kung nababagalan daw ang bise sa pag-usad ng investigasyon, Unang-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagmamalinis. Tandaan natin ang Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Correct. Si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-umpisa nito. Siya ang nanawagan ng panagutin lahat ang mga kurakot sa gobyerno. Panagutin ang mga negosyante na kasapakat ng mga magnanakaw, mga sindikato sa gobyerno. Tapos ikaw, inumpisa ni Sara? Nga ho?
paki-comment nga kung merong naumpisan man lang si Sara na makakatulong para mapanagot ang mga kurakot sa bayang ito katulad niya. Sige nga ho, meron ba? Meron bang inumpisan si Sara? Di ba? Walang naumpisan si Sara. Ang inuumpisan niya, manira na manira, nangangampan niya sa kapares niyang tangat bobo na mga OFW na pinupuntahan nito. Yun, mga kababayan. Bukod doon, wala na. Mabagal, dahil inaalam ng Pangulo kung Correct. ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang, yun, patay agad. Oh, yun ang gusto nila, mga kababayan. Naging mabuti ba ang resulta? Hindi ba natakot si Digong sa mga tulad nila Chavit Singson? O ano ang mga pinatay? Puro mga mahihirap na tao. Yawn lang. O, ano masasabi nyo, mga kababayan ko? Diba? Ganun ang gusto nyo? Toro, patay. Toro, patay. Eh wala nga napanagot si Digong nung panahon niya. Meron po bang napanagot na kawani ng gobyerno si Digong? Sige nga ho. Ha? Nag-imbestiga ba si Digong sa mga problema sa DPWH? Sige nga ho. Binanggit lang pero wala namang ginawa. Ningas kugon. Oo. Doon magaling si Digong. Yung ningas kugon. Puro lang ho salita pero wala hong ginagawa. Daldal lang ho ng daldal pero wala namang nakikita. Walang resulta, mga kababayan. Yun po yun. Yun ang trabaho ni Digong. Daldal, 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 pero wala namang napapanagot, wala ring napakulong. So mga kababayan, opo, maraming salamat sa inyong pagsama. Hanggang dito na lamang at para makapagpahinga. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, nagbabalik na para makasama nyo tuwing umaga at gabi sa ating YouTube channel. Ano po? Kaya ano pang iniintay nyo? Huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe bago po tayo maghiwa-hiwalay. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike. Boss Mike.